Hinanapan ni Atty. Harry Roque ng dahilan kung bakit hindi natuloy ang sinasabing PIDEA operation na kamakailan ay isiniwalat ni Maharlika ng ating Pangulong BBM Jr. ay kasama dapat sa huhulihin dahil sa pagpupulveron. Sa kanyang programa sa SMNI ay di raw ito natuloy noong 2012 na kahit si Pangulong Noynoy Aquino ang nakaupo. Pero ang Executive Secretary naman daw ay si Jojo Ochoa na kilalang kasamahan mismo ni FL Liza Marcos sa isang law office. Samantala, kalat naman ngayon sa social media ang tila di umano'y kakatapos lamang ni PBBM magpulburon. Sa video kasi nito ay may tila puti-puting naiwan malapit sa ilong ng Pangulo. Hindi rin masabi kung ano ito na tila natuyong sipon o di kaya dumi sa mukha ng Pangulo. Kayo ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Just comment down below. BBM News. Pero ang tanong, bakit kaya ipinigil nung Deputy Director General ng PIDEA itong operasyon na ito? 2012, ang presidente ay si Noynoy Aquino. 2012, ang Executive Secretary ay si Jojo Ochoa, the Little President. Ang tanong, may relasyon ba ang ating presidente doon sa either Noynoy Aquino or Jojo Ochoa? Anong sagot? Yes. Yes, dahil meron po tayong Marcos Ochoa Law Office. Yun lang naman po sinasabi natin. May posibleng relasyon dahil ang Little President, law partner mismo ni First Lady Lam. Pero hindi po natin sinasabi na may kinalaman si Jojo Ochoa, ha? Ang tanong lang, meron bang relasyon sa makapangyarihang tao sa gobyerno noon ang mga pamilya ng Marcos Jr.? Ang sagot, meron. Law partner, di ba? So, yun lang po sinasabi namin. Wala na po. Bahala na kayong mag-conclude. At yan po ang dahilan kung bakit meron tayong malayang pananalita at malayang pamamahayag para taong bayan ang maghusga. Bayan, anong husga ninyo? Sapat na bang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang presidente noong 2012? Wala pong makakapagsagot niyan kung hindi kayo sambayanang Pilipino. BBM News. Kontrobersyal na PIDEA leaks ba? Dahil sumagot na ang Philippine Drug Enforcement Agency patungkol doon sa expose nitong si Maharlika. Matatandaan, meron siyang 3 dokumento na inilabas patungkol sa operation laban dito sa di umano'y paggamit ng illegal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya Pangulo pa during that time, 2012. At pinapasinungalingan ito ng PIDEA sa kanilang certification. Basahin ko lang ulit itong certification nila, attorney. This is to certify that the authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012, which were circulated by Maharlika in her YouTube vlog, do not exist in the PIDEA operational reports and monitoring information system or PORMIS. Records of operational coordination reports and PIDEA blotter book on all operational reports from the year 2010 to present. The said documents clearly appear to be spurious on the following grounds. A, authority to operate has no control number issued by the PIDEA National Operations Center. 2, item 6, more particularly or noted by was intentionally covered. Hence, it cannot be verified. And item number 7 on coordination made by, and item number 8 on received by or unfilled. Pre-operation report 1 has no control number issued by the PIDEA National Operations Center, and the name of target indicated is not listed in the National Drug Information System or NDIS. Issued this April 4, 2024 in Quezon City, pirmado ni Director General PIDEA Moro Virgilio Lasso. At nakapanayam din natin ito kasi ang paliwanag ng source ni Maharlika sa kanya, kaya walang operation or control number ay dahil hindi natuloy. Tinanong ko nga ngayon kagabi ang taga-PIDEA, yung tagapagsalita nila,
tinanong ko kung lahat ba ng mga pumapasok dyan sa Pormis ninyo, kahit yung mga hindi natuloy na mga operasyon ay magre-reflect doon. Ang sabi naman ng tagapagsalita, hindi. Dapat may control number lang. So, nagtutugma doon sa naging paliwanag ni Maharlika na dahil wala ngang control number, kaya din siguro wala dyan sa inyong sistema. Well, una-una, yung sinasabi nilang computer system, hindi po yan relevant. Kasi hindi naman po electronic document itong pinakita ni Maharlika. Ordinaryong papel po ito. Ito po ay pre-printed, no? Fill in the blanks nga eh. So para patutuhanan yan, ang kinakailangan lamang, ipresenta ang orihinal at yung testimonya ng tao na nakapirma na yung lagda na lumilitaw sa dokumento ay siya ang lagda niya. Ang problema ng PRODEA ngayon, merong lumabas na liham na nanggagaling doon sa di umano ahente na gumawa ng pre-operation report. At sinasabi nga niya na yung pre-operation report na yan, bago pa siya natanggal sa PIDEA, alam ng lahat yan. Dahil yung kanyang confidential informant na nagbigay ng impormasyon na isang artista at si Presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na droga dyan sa isang mamahaling condominium sa Makati, ay yun nga po, no, na may informant na ganyan, no, na palaging nagkakaroon sila ng session, kumbaga pulburon session dyan sa Makati. No? At yan ay public knowledge dahil siya mismo nag-interview ng confidential informant. So ibig sabihin po, kung susundin natin yung rules of court, mukhang pinaninindigan ng tao na nakalagda dyan sa dokumento na yan, na totoo nga yung dokumentong yan. So kahit anong sabihin nilang, ano tawag doon sa system nila? Pormis, PIDEA Operational Reports. Ay nako, miski sa hukuman po, hindi kinakailangan yan. Ang importante lamang yung orihinal ng dokumento at saka yung pagpapatunay ng taong may lagda dyan na lagda nga niya yan. So yun lang po ang kinakailangan sa ordinaryong mga paper documents. No? Yan po ay isang-ayon na sa rules of court. So bakit uiral pa yung pormis ninyo, no? Doon sa provision ng rules of court. Ngayon, ang importante na lang ngayon is talagang i-identify nung gumawa ng report na yan, yung lagda niya. Kasi sinabi niya, talaga namang ako pa nag-interview ng confidential informant na yan sa harap ng mga ibang ahente ng PIDEA nung araw na yon. At kaya lang naman hindi natuloy ang pre-operation report na yan, merong humarang. Balikan nga natin ngayon yung liham nung taga-PIDEA. Sino ba yung di umano humarang daw according doon sa dokumento na lumitaw na naman, no? Pero ito po isang mataas na opisyales ng PIDEA noong 2012. At kaya nga hindi natuloy yung operation na yan. Pero kompleto po sila sa pre-operation report, kompleto sila sa surveillance. No? At nagkaroon pa pala ng sinumpaang salaysay yung confidential informant. So kinakailangan makita rin natin yung sinumpaang salaysay ng confidential informant. As per Maharlika attorney, ay ipinadala na raw itong kanyang liham at sinumpaang liham sa Kamara, sa Senado at maging sa PIDEA. Basahin lang siguro natin, attorney, kung ano yung laman ng mismong kanyang liham. Sa unang paragraph, okay, bago mo babasahin, sinasabi lang niya na hindi siya ang naging dahilan kaya naisa publiko na yan dahil matagal na siyang wala sa PIDEA. So, hindi siya ang nag-leak ng information. Basahin mo yung first paragraph. Sabi dito, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning with the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the regional office NCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Pigilan mo na kita dyan. Diyan sa unang paragraph, lumilitaw na totoo nga yung dokumentong yun. Ang sinasabi lang niya, hindi sa akin ang galing. Hindi ako nagpakalat. Dahil matagal na akong wala dyan sa PIDEA. No? At yan ay nasa kustudiya ng PIDEA. Itong pangalawang paragraph, ang pinaka-importante sa tingin ko. Sabi dito, concerning the classified information relative to the documents
that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politicians Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012. Tatranslate po natin yan. Alam ng lahat sa PIDEA na ako ang nag-interview doon sa confidential informant tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos. At itong interview na ito ay naganap noong March 10, 2012. Okay. Naganap ito, the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time, and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug operations. So alam ng lahat na siya mismo nag-interview ng confidential informant tungkol doon sa nagaganap na paggamit ng pinagbabawal na droga ni Maricel Soriano at ni dating presidente at ng ating presidente Bongbong Marcos. Now, yung pag-interview niya sa confidential informant, meron pang ginawang sinumpaang salaysay. Okay? At dahil nga dito sa sinumpaang salaysay ng confidential informant, siya mismo ang gumawa ng pre-operation report at ng, ano pa isa, dalawa yun pre-operation report, pre-ops, and the authority to operate. So dalawang dokumento yung pinrepair niya. Dahil ito po ay sang-ayon sa Manual of Operations ng PIDEA. So, inaamin niya na siya ang gumawa ng pre-operation report at saka ng authority to operate. Okay? Ito, unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation for unknown reasons following the guidelines on document security. All the acquired classified documents containing pictures, saan ako, nawala na tuloy ako. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, confidential, containing pictures of some personalities while using illegal drugs inside the suspected high-end condo unit, and the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS, and together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please. Okay. So, sa kinasawing palad, itong operasyon, yung casing operation, ay hindi natuloy dahil ito ay itinigil ng Deputy Director for Operations ng PIDEA. Pero lahat itong mga dokumentong ito, pre-operation report at saka yung authority to operate, ay itinago ng mabuti. At dahil kapag ito ay lumabas, ito ngay magagamit laban doon sa mga pinaghihinalaan. Okay. And sabi niya dito, please spare me from this mess during the late President Aquino's administration. I suffered greatly from the agency's former crooked chief. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Tapos, nakablanko itong kanyang lagda. At sabi, binigay na niya ito dito sa Senado, binigay sa Kamara, and also sa PIDEA. So, doon sa Kongreso natin, nasa kanila kung mag-iimbestiga ba. At hindi rin pwedeng isang tabi ito din. Well, siyempre, yung last na sinabi niya is, kaya pwede ba, wag niyo kong idawit sa gulong ito. Dahil nagawa talaga yung pre-operation report at saka yung pre-operation report at saka operation report. Authority to operate. Authority to operate. Pero itinago yan ng mabuti at hindi ako naglabas niyan. So wag akong wag niyo akong pag-initan na akong naglabas niyan dahil nasa possession niya ng PIDEA. Pero attorney, so ang puting ahas, hindi siya.
May Ito, ibang puting attorney. ahas si Maharlika dyan. So ibig sabihin, kung siya ay ginigipit, kasi hindi naman na lumabas yung kanyang pangalan. And Oo, it so tinatago. happened, Oo, tinatago tinatakot talaga. siya. So ibig sabihin lang nun, totoo talaga. Kasi paano nalaman nung nananakot sa kanya na siya yung agent na yun kung sinasabi nilang peke yung Kaya nga dokumento. sinasabi ko, itong letter na ito, pinatutuhanan. Bakit? Siya ang umamin at siyang gumawa ng pre-operation report at ng operation Authority to operate. Okay? Authority to operate. So ito na yung authentication na hinihingi natin. Ang kinakailangan talaga, panumpaan na lang niya na ako ang gumawa ng dokumentong ito, ang lagda na nakalagay dito sa operation na ito ay lagda ko, tapos na po ang boxing. Pinatutuhanan na po yan. Kinakailangan na lang manumpa. And siguro, kasama na rin siguro yung naging witness niya kasi siya yung personal na nag-interview sa witness. Kung At saka lalantad din ba yun? I-append na niya yung affidavit ng confidential informant dahil yun yung importante. Ang mapapatunayan lang naman, nagkaroon talaga ng pre-operation report at saka operation report na isiniwalat ni Maharlika. So, authenticated na yon. Pero kinakailangan siyempre sumpaan yan if we have to be very legalistic about it. No? Pero mas mabuti pa rin yung sworn statement ng confidential informant kung paano niya nalalaman na sumisibhut nga ng pulburon yung dalawang personalidad dyan sa Makati. It's either baka kasama siya doon sa mismong grupo. Kasi kung nakita niya, kasi personal na yung nakita eh. At yung mga personal, na mga personality, yun yung nabanggit niya, and powdery substance, yung nabanggit niya na sinisinghot. At saka high-end, ano kasi yan, condominium, hindi madali mapasok yan. Kumbaga limitado, magkakakilala Napakahirap siguro. pumasok dyan. Siguro nga, isang personalidad din itong confidential informant na ito. Pero ang tanong, bakit kaya ipinigil ng Deputy Director General ng PIDEA itong operasyon na ito? 2012, ang presidente ay si Noynoy Aquino. 2012, ang Executive Secretary ay si Jojo Ochoa, the Little President. Ang tanong, may relasyon ba ang ating presidente doon sa either Noynoy Aquino or Jojo Ochoa? Anong sagot? Yes, Yes, dahil meron po tayong most Marcos Ochoa Law Office. Yun lang naman po sinasabi natin. May posibleng relasyon dahil ang Little President, law partner mismo ni First Lady Lam. Pero hindi po natin sinasabi na may kinalaman si Jojo Ochoa, ha? Ang tanong lang, meron bang relasyon sa makapangyarihang tao sa gobyerno noon ang mga pamilya ng Marcos Jr.? Ang sagot, meron. Law partner, di ba? So, yun lang po sinasabi namin. Wala na po. Bahala na kayong mag-conclude. At yan po ang dahilan kung bakit meron tayong malayang pananalita at malayang pamamahayag para taong bayan ang maghusga. Bayan, anong husga ninyo? Sapat na bang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang presidente noong 2012? Wala pong makakapagsagot niyan kung hindi kayo sambayanang Pilipino. Matutuldokan ba itong issue na ito kapag sumailalim na sa drug test ang ating Pangulo, yung talagang pinaka-sophisticated na uri ng drug test? Well, makakatulong yan para mapruebahan na kung nangyari man ito na nakalipas, sa nakalipas na panahon na yon. Pero ngayon kasi, it's an issue of trust. Kasi di ayaw harapin ni Presidente. Nung siya'y tinanong ng mga mamamahayag bago siya umalis doon sa napakadami naman niya kasing biyahe, hindi ko na maalala kung saan yan, gaya ng napakadami ng beses na naisnab ang ating Vice President. No? Hindi ko na maalala kung saan mga trips yan. Sinasabi niya, I will not even dignify that with a response. Paano ngayon yan? Pinatutuhanan na yung mga dalawang dokumento, pre-operation report at saka operation report na nailabas na tinatawag ang PIDEA leaks. So kinakailangan ngayon, sumagot ang presidente. Hindi po pwedeng manahimik. Alam mo, habang merong cloud of doubt, can you imagine kanong iisipin ni Biden at ng Prime Minister ng Japan pag nagkita sila ni Bongbong Marcos? Kaya mas mabuti pa, bago siya lumipad pa Amerika para dito sa trilateral meeting neto, linawin na niya, hindi ako gumamit ng droga sa aking talambuhay. Or, sabihin na niya, gumamit ako sa nakalipas, tumigil na ako bago maging presidente. Kapag sinabi naman niya yan, tatanggapin ng taong yan. Dahil alam mo, Pilipino,
mapagpatawad tayo. Kita mo yung ginawa ni GMA. Alam natin kung ano yung ginawa niya doon. Pero I am sorry. No. O, di ba? Hanggang ngayon, aktibo siya sa politika. Hindi naman siya nabura sa politika, di ba? BBM News.